mga heavy equipment. Lumipat sila? Yung mga natanggal nila ng mga bura kabay nito na yun, nalagay nila dyan, no? Nagsimula na yung Oplan kontra baha sa Greater Manila. So itong ginawa nilang operation ngayon, itong clearing and cleaning operation sa Balihatar Creek and Barangay San Dionisio, Parañaque. So pinuntahan mismo ni President Bongbong Marcos ito para i-inspect itong ongoing operation. So kasama dito yung pagtanggal ng mga burak, mga waste, at ginawa din nilang dredging dito sa creek at nilinis yung mga surrounding areas. So dito mapapansin mo, ito ay malapit sa Sukat LRT Station. Ito kasing creek dito ay matagal na tong concern ng mga nakatira dito, lalo na dyan sa mga bahay, no? May mga informal settlers pa kasi dito eh. Kapag bagyo, yung tubig umaapaw. Talagang lumalampas dyan sa may dike or itong creek dahil na rin sa mga basura. Kung mapapansin mo sa mga ibang creek dito, ang taas ng lupa niya, no? Ibig sabihin, kailangan malalim yan para yung flow ng tubig ay mabilis. Nandito na tayo sa C5 at ito po yung huling station ng LRT1 Cavite Extension. So gamit na nila dito yung mga ibang generation ng train. So kung mapapansin mo kabayan, hanggang dito lang yung train niya, no? Hindi pa nadugtong, hindi pa puntang Cavite. Kaya kasi hanggang Cavite talaga yung propulsion. Update natin itong ginagawa nilang dredging dito sa Parañaque. Ito yung Oplan kontra baha dito sa Greater Manila. Waterways, clearing at itong cleaning operation. So itong pinuntahan ni President Bongbong Marcos ngayon, dito yan sa Balihatar Creek in Barangay San Dionisio, dito sa Parañaque City. So ito na po yung nahukay nila. Yung mga natanggal nila ng mga bura kabay nito na yun, nalagay nila dyan, no? So, yung mga tinanggal nila dito, yung mga waste. Nagkaroon dito ng dredging sa creek and cleaning dito sa mga surrounding areas. Itong Oplan kontra baha program ay nako-cover siya ng 142.4 kilometers ng river, esteros at creek. Along dito sa 333.15 kilometers of dredging system across dito sa National Capital Region or dito sa Metro Manila. So ngayon ang aim nitong paglinis ng mga river, creek, estero kabayan para kabawasan yung baha dito sa Metro Manila. Ito po yung last station ng LRT. Yan po yung Sukat. Dito nakaraan, sir. Hanggang saan yung baha dito nakaraan? Wala masyado. So mapapansin mo kasi dito kabay, may mga kabayan dyan malapit sa creek, oh. Kaya malaking abala to kapag nagkaroon dito ng baha kasi ultimo yung mga natitira dyan, sila yung maunang maapektuhan dito malapit sa creek. Tapos bukod pa dito, problema din yung mga meron din palang mga nakatira dito sa ilalim, oh. Kung dito bukod sa paglinis ka ba, bibigyan din ng relocation yung mga nakatira dito. Ano, ayun si ilalim dito ng river, oh. Sabi daw may mga kon dito, mga nakatira. Ito kasi umaapaw yung tubig dito, lalo na pag may bagyo, eh. Nagamit ka talaga dito ng mga rubber boats. Yan na guys, so. Yan, may mga gamit pa dyan, no? So maganda itong yata nung kasagsagan kasi ng bagyo, talagang nag-pukaw, nagtakaw attention at nakarating na rin sa mga ibang national government, oh, lalo kay PBBM, at talagang seryoso sila dito sa pagtanggal ng mga burak. Pumunta nga din yung dito ng San Miguel, no? Si Ramonang, talagang suportado yan sa lahat ng mga river dito, estero, nalilinisin siya kasi diba nagkaroon na rin ng dredging, no? Sa Tulyan River, meron na rin sa San Juan River, natatanggalin lahat ng mga burak dun. Hanggang creek lang. So lumipat muna kayo sa
kasi malalim. Tingnan mo yung mga natanggal nila, ang dami oh. Tara, dito tayo. Napakadelikado dito, tingnan mo yan, no? May mga gamit pa, oh. Yan yung mahirap dito kapag biglaan yung ulan, eh. Meron pa kayo, pero malaki na may mga bago, malalim na siya, oh. Malaking tulong kasi yung dredging, eh, para yung tubig mas mabilis yung flow, saka mas malalim. Matibay naman yung flood control project dito. Tingnan natin, magkabilang side to. Tara, buti, abutan natin itong bako, oh. Nandito na tayo sa C5. Itong pupunta natin, itong area kung saan dadaan itong LRT1 Cavite Extension. Marami kasi nagsabi dito na baka daw gibain itong C5 flyover. Sayang naman no, kasi kakagawa lang, tsaka malaking tulong itong flyover para ma-decongest yung mga traffic dito, lalo na pag didiretso ka lang papuntang service road or papunta sa may Las Piñas. So dito lang siya. Meron na ring signage na nakalagay dito na hindi madidemolish itong C5 flyover, kundi dito siya lulusot. Nakita mo itong mga bakanting lote dyan, no? Dito dadaan yan. So maganda rin kasi wala pa naman mga na-develop dito, eh. This is where the LRT Line 1 South Cavite Extension dadaan. So hindi totoo na i-demolish yung C5. Dito yun, no? Sa likod. Sinama lang natin para at least meron kayong idea pala, no? Yung mga hindi pa nakapanood dito sa vlog natin, na-feature na natin to, eh. Kaya pala dito bakante. Pero wala pang construction. So far, sir, mga ilang kilo na yung natanggal nyo ng mga burak, sir? Malaki na. 80 kilo. Tons.